Yung pala nakaroon kayo Ramboy. Kuhaan ko sa Osita. God will make a way where there seems to be no way. What? He works in ways we cannot see. That's God has promised He will never leave us nor forsake us. In Christ, God has revealed His faithfulness to us from the beginning of time. In Genesis, Jesus is the ram at Abraham's altar. In Exodus, He's the Passover lamb. In Leviticus, He's the high priest. In Numbers, He's the cloud by day and pillar of fire by night. In Deuteronomy, He's the city of our refuge. In Joshua, He's the scarlet thread out Rahab's window. In Judges, He is our judge. In Ruth, He is our kinsman redeemer. In 1st and 2nd Samuel, He's our trusted prophet. And in Kings and Chronicles, He's our reigning king. In Ezra, He is our faithful scribe. In Nehemiah, He's the rebuilder of everything that is broken. And in Esther, He is the Mordecai sitting faithful at the gate. In Job, He's our Redeemer that ever liveth. In Psalms, He is my shepherd, and I shall not want. In Proverbs and Ecclesiastes, He's our wisdom. And in the Song of Solomon, He's the beautiful bridegroom. In Isaiah, He's the suffering servant. In Jeremiah and Lamentations, it is Jesus that is the weeping prophet. In Ezekiel, He's the wonderful four-faced man. And in Daniel, He is the fourth man in the midst of a fiery furnace. In Hosea, He is my love that is forever faithful. In Joel, He baptized. November 13, 2024. November 13, 2024. Maalala ko nung nasa abroad ako. My 4th day ng antibiotic. Pag-usapan natin yung health. Health. Righteousness. Anti-terrorism. Righteousness lang. Pag may righteousness ka, kasali na lahat. Sundo na naman ang apo. Today is Wednesday. Grabe, no? Number 1 reflection is salamat Lord sa health. Nagising kami. Kasi pag hindi ka ginising, kahit may billion ka sa assets mo, wala kang kwenta. Kakainin ka rin ng uod, ha? Kakainin ka ng uod. Mabuti na lang kung uod, kung namatay ka sa disyerto, uwak, ha? Uwak ang kakain sa'yo. Ang aking may bahay, nagmamartial, parang correct. Cute. Yeah. Parang may alam siya sa traffic, pero pag kumakaway-kaway siya, meaning diretso. Walang danger. Okay. Tingnan mo nga yung yan, gate ko. Yan, green at saka orange. Health tayo, health. Grabe, no? Pag-usapan natin yung hacker. Yung parang mga pag unrighteous ka talaga.
marami kang magagawang hindi tama. Saan ba kayo galing? Yung reflection ko, saan kayo galing? Anong disiplina nyo? Kali-lecture ko lang ng nagbabanat ng buto. Kayo scam kayo ng scam. Scammer, cheater, scammer, cheater, pretender, hacker. Yan. Okay lang. Sundo sa nga po. Magsundo sa nga po. Oh. Grabe talaga, no? Scammer, cheater, pretender, hacker. Initial, kawawa yung initial na yan. With due respect, hindi naman. Bigyan natin ng meaning ang DPWH. Ang dami kong meaning yan eh. Saka na lang. Talaga kayo ha. Ayaw nyo tumino. Saan ka ba galing? Ito para to sa mga ganyang tao. Nagbaba na tayo ng buto. 99.99% sa buhay natin righteousness. Para kumita ng pera. Ngayon pahingi-hingi lang kayo ng GCash. Ano yan? 0953 205 7216. Ulitin ko lang yan. Hindi ko naalala eh. Grabe yung mga ginagawa niyo. Grabe, hindi ko maintindihan anong utak mayroon kayo. Para kayong politician. Ay, hindi kasi, sabi ng aking kamag-anak sa Davao, yung former mayor ng Davao, kamag-anak ko yan. Dahil wala ko kontra dito eh, pareho kami taga Danao eh. Anong sabi? Yung taga Uton nga, uto nga nun lahat. Kahit hindi siguro, ay magkarugtong yun. Ang lahat ng taga Uton. Lalong-lalo na taga Ormoc. Kami Danao Cebu. Magkamag-anak yan. Pareho kami utak. Pareho kami magsalita. Kung si Mrs. pa magsabi, yung utak mo, yung bunganga mo pag magsalita ka, hindi ka nagsasalita masyado, matahimik ka. Pero para kang sidigong. O nga naman, ako ganun. Siguro magkamag-anak kami. Yan, malaki ka eh. Tabi ka muna, inilawan ko lang eh. Gusto niya akong sundutin sa masikip na lugar. Malaki-laki oh. Kung expert driver ka, isang ilaw lang. One light is enough for a wise man. Ganun lang yun. Ari na dito naman yung Drexnet. Amo lang Drexnet? Sino si Frondoso? Drexnet cable. Cute. Ang buhay ko 99.99% under sa biblical doctrine of righteousness, kasi points to God. Kayo parang ayaw nyo magtrabaho ng tama, gusto nyong mag-create ng scam, dishonesty. Grabe kayo. Hindi ko maintindihan ang pagkatao nyo. Gusto nyong yumaman? Ay, hindi. Mabuti na-retrieve ko yung aking Reuel Chanson Agi lang ko. Okay. Na-retrieve ko kasi tumawag yung anak ko. Papa,
yung account mo na-hack, naghahingi na ng mga pera. Hindi ka na ba yan? Ang dami-dami, billions of assets ako, tapos maghihingi lang ako ng GCash 5,000, 3,000, nakakahiya naman. Bakit sinabi kong billions? Di ba? Sabi ni God, lahat ng property niya ay sa'yo, basta maniwala ka lang. Kaya do not be insecure. Huwag kang maging insecure, dahil Jeremiah 29:11 lang. Yun lang. Grabe, na sa Bible lahat ang ating batayan ng righteousness. Ayaw nyo kasing maniwala sa Holy Bible eh. Ito, Drexnet oh. Oh, Drexnet. Ayan oh. Agilang ko! Wala nakikilala. Bago yata yan. Bago yun na empleyado. Grabe. Maghingi ng GCash. Ano yung pera? Kahit bawasan mo pa ng 1 million ang account namin, yayaman ka. Ako relied upon the will of God na ako. At pinagyayabang ko yan kasi balik Kristo na ako eh. But I am not saying na hindi ako gumagawa ng kasalanan. But if possible, Christ-like. Walang deception. May mga pumapasok sa isip natin na medyo malaswa once in a while. But sabihin mo na lang, maraming mapahiya kamag-anak mo pag ginawa mo yung hindi maganda at hindi tama. Pag hindi tama, mapahiya yung mga kamag-anak mo. Oo. Yan, hindi maganda eh. Kaya nagtataka ko, bakit kaya nyong gumawa ng hindi tama? Magsa-scam ka, magha-hack ka ng ibang account? For what? Sino bang mga milyonaryo at bilyonaryo sa Pilipinas? Hacker ba sila? Nakakahiya naman. Hacker ba sila? O ito, paggising ko kanina, salamat Panginoon, buhay ako. Buhay ako, matino ang pag-iisip, nakikita ko pa ang kayamanan ko. Yung bahay ko siyempre. Ayan ayan ayan. Bye bye house. Bahay ng kamag-anak ng first cousin ko. Mga Joel, ano mo? Joel si family na naman Joel. Sim. Ayan, Sim. Barrio 7 yata. Grabe ang hanap buhay ng scammer. Sige, ubusin mo. Hindi man ako alis dito. Kasi nung tinawagan ako ng anak ko, inopen ko nga ang Facebook dahil nagdadrive pa ako eh. Hindi ko mabuksan. Okay. Change password. Alam ko man yung password dahil akin man. Ngayon, nakuha ko. Nandyan pa rin siya, nandun sa Messenger. Siguro wala na siyang maloko. After 3 days, ilang araw na, ginawa niya yun, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, almost 1 week na. Siguro wala na siyang maloko sa aking mga friends. Binablock na ako, ang aking Facebook binablock na. Ako lang na maka-open kasi I have to change password. Na sa akin lahat ang info, nabubuksan ko. God forbid na wala na siya, patay na siya ngayon. Dahil kung bubuksan niya uli, baka ang account na ito na ginagamit ko na Facebook ay may kakambal ako. Ngayon ko lang nalaman na 66 years old na ako, may kakambal pala ako. Grabing hacker. Inuubos ko nga ang oras ko sa
pag na-rate ng kung ano ang righteousness ng isang tao, gaganunin mo lang ako, hindi kita lulubayan o pumunta na ako sa pulis. Mamaya siguro punta pa ako sa network, punta ako sa Globe, Smart. Kahapon pulis lahat pinuntahan ko sa mobile striking unit sa Morales, doon sa Rizal Park, sa police station talaga. Pumunta ako ng NTC, pupunta pa ako sa cybercrime sa Jensan. Talagang yung 0953 na yan, I hope na natanggap mo na yung GCash, kasi kung natanggap mo yun, kayo ang may-ari o kaibigan mo, lagot kayo. Hindi ka makaparegister ng SIM registration kung walang mukha mo. Kasi may mga SIM card ako, naghihingi ng aking mukha. Face value lang. O tingnan mo itong palayo. Bawat daan ko dito nag-reflect ako, yung nagbabanat ng buto. Hindi gaganon yan pag walang nagbabanat ng buto Wala kang makita sa Middle East niyan. Preferably sa Gaza Strip. Wala. Puro ayuda doon. Panganak, ayuda, panganak, ayuda. Kunting employment siguro. Yung employment nila, yung mga tao nila makabili din ng cellphone dahil sa sweldo nila, dahil ang trabaho ng mga youth doon, naghuhukay ng dungeon, tunnel. Mga Islamic radical ang mga leader. Kawawa yung mga moderate, yung parang hindi maniwala sa gulo. Napipilitan dahil walang pera. Doon ka sa ilalim ng lupa, maghukay ka. Kawawa, no? Repressive government. Kasi turo yan ng righteousness na to turo ng kanilang fake prophet. Kasi sabi ng Holy Bible talaga, pag lumabas ka sa Holy Bible, nasa Old Testament demonyo na yan, dahil balang araw, sabi ng Old Testament Isaiah, balang araw lalabas ang mga false prophet. Nagkatotoo. 570 years CE or after that, lumabas nga ang propeta galing Saudi Arabia. Ano yun? Masupog. Nung nakatanggap daw siya ng message sa angel, sinubukan niyang spread ang religion niya, ang paniwala niya. Umabot ng 8 taon, walang may naniwala sa kanya, pamilya niya lang. Kaya nilusob niya yung kabila sa Medina. Pinagtikman ng mga babae doon. Pati batang babae. Grabe na propeta yan. Parang taga Davao. Huwag yan, chong. Kasi ayaw niyo maniwala sa sound doctrine Yung sound doctrine, God yan. God yan. Yung talagang kay God, dahil wala kahit nakatiting sa dulo ng karayom na matulis. Wala tayo dyan. Compared mo sa God, wala tayo dyan. Sa Kanya lahat ng universe, tayo, ginigising tayo, lahat ng mga attributes ng God, wala tayo wala, microscopic lang tayo. We are nothing. Kaya pagising ko kanina, reflect ako, salamat Lord. Magbablog ba ako? Hindi. Sabi ko, God bless my word. Dahil hindi ako excited na mag-vlog uli. Dahil masama pa ang loob ko sa hacker. Pero sabi ko, bahala na. Mabablog ako. Mag-God casting ako ngayon. Broadcasting about God. Kahit na ngayon, ilang minuto pa ako nagbablog. Naku, parang matanggal na yun. Pagod magsalita. Ito lang si Papa Bot, hari ng hugot. Papa Bot loves you. Oo. Sana hindi ito mawala ang YouTube. Dahil para sa mga atin to, family. At saka, ay, resort pala to. Peter Rose Heartland Resort. Ayan may resort pala dito. Oh, my goodness. Hindi ko alam to. Peter Rose Heartland Resort. May resort pala dito. Grabe ang ginawa ng hacker. Pasalamat ako sa Panginoon ngayon, buhay
Kasi kung wala siya, wala tayong pag-asa. Tama yung pag may buhay, may pag-asa. Huwag kang mag-scam. Lahat ng vlog ko mula yata 2010, puro man ako righteousness. Hindi ko nakaturo ng deception na mag-overpower o mag-deceive ng tao, deceive. Ayaw ko. Mahiya ako sa lahi ko. Kaya mabuti na lang kung hindi ito erase ng YouTube. Hindi ito i-delete ng YouTube. Dahil para ito sa aking mga apo. Kamag-anak ko. Ngayon nga marami nang nanonood eh. They're watching me. Yeah. They're watching me. May malaking truck sa likod. Unahin na lang natin. Doon na lang sa unahan. Matagal pa siya eh. Yan. Sa mga simbahan at saka sa jail, nanonood na sila sa akin. Hindi ako nagyayabang dahil hindi naman ako nagsasabi ng mali dito. Kalain mo pag hindi ka ginising, di wala ka na. Next to that is, pag hindi ka na nakagising, siguro pag may umiyak, maya babalutin ka na ng kumot. Maya sa funeraria ka na. Sa normal na karanasan ng dead body ha. Ayan, nandiyan na siya eh. Supog niya oh. Nagsisinyas kasi siya doon sa kaliwa, hindi naman sa liliko. Oh, simento pa rin. Araw-araw yata naghakot na ng simento eh. Yan, nagbabanat ng buto. Oh, ngayon nandun ka na sa funeraria, maya-maya i-prepare ka na, tutusukin na yung mga ugat mo dito. Oh, kunin na yung mga dugo. Papalitan ng formalin. In contrast, kung found dead ka, inubos ka na ng langaw, uod, at saka yung uwak, crow. Yan ang ibig. May term pa yan eh, yung nung uwak ay hindi ko naman maalala. Grabe talaga itong hacker na ito, parang walang kamatayan. Yan. Masaya ka na, no? Alam ko 1,000 pa na nakuha mo eh. Oh. 1,000 pa lang eh. Umiyak pa sa akin. Sabi niya sa akin, hacker ka. Hoy, na-restore ko na ito. Bigay mo sa akin ang numero ng GCash na yon. Grabe. Mga group chat na ginawa ng ibang friend na member ako, block na ako. Grabe. Oh, pag hindi nyo ako binalit dyan sa group chat, mamimigay ako ng 1 million bawat member. Pahala kayo kung hindi na ako atubiling magsabing no, I will not give you 1 million each. Oh, dahil na-block nyo na ako eh. 1 million, thank you. Righteousness lang. Righteousness lang sa mundo. Oh, sabi ko kanina pag umpisa ko November 13, 2024 ngayon. Health. Oh. Pag walang health, bye-bye. Pag hindi ka righteous, marami kang gagawing kasalanan. Oh. Pag naniwala ka sa fake prophet, mas marami kang magagawang hindi tama. Oh, dahil ito lang ha. Ito lang, straight to the point. Pag lumabas ka sa Holy Bible, kasi yung palagay natin propeta na yan, nakatanggap ng message, will see to it that his whims, desires, and wants and wishes fit to his person, his
his dream of becoming one of those, siguro leader, to become somebody. Maging leader gaya ng ginawa ni Lolo. Ang daming mga flaws, ang daming mali, pinilit na maniwala sa kanya na naka-receive siya ng message from God and revealed. Naku, grabe naman, hindi naman maganda ang history niya, Chong. Hindi ako maniwala. Much more na may terrorism, na pag hindi ka maniwala kay Alak, patay ka. Wala yan. Brutal naman yan. Very repressive. Human rights violation lang. Balik tayo. Kahit walang religion. Kahit walang religion, huwag kang pumatay. Dahil pag may pumatay ka, may retaliation gaya ng ginawa ngayon ng Israel. Kung nag-prepare ng tunnel ang Hezbollah at saka mga Hamas, ang Israel naman kasi mayaman, kasi parang cradle of civilization sila, attracted yung whole world sa kanila. So maraming pera, maraming turista, maraming pera. Pag pag walang turista, magtiis ka. Magtiis ka, walang turista. O, di ba? Kahit na dito sa lugar namin, pag maraming terorista dito, walang pupunta. Kahit paano nakikita ko, maganda ang SG Farm, maganda ang Lake Cebu, tapos maganda ang Cordal City. O, di ba? Ang galing, no? Pinopromote nila ang lugar natin. Ito na, dito na tayo sa people deprived of liberty. Dito na yung pamangkin ko. Ayan, o. Yan. Drug free workplace daw. Paano hindi nga hindi nga makalabas eh. Paano maging may nagpupuslit pa ba ng droga dyan? Grabe naman yan. Ito eh. May ministry sa dati ako dito. Nagtuturo lang ng Biblia. Kahit pa paano may love ka sa mga may hirap na yan dyan, siyempre eh. Hirap ng buhay mo. Na ano ka na tawag niyan? Incarcerate. Yeah. Kaya huwag kang mag-dream na lumaki ka sa illegal means. Lalong-lalo na yung mga criminal instinct. Huwag naman ganyan, grabe. Kaya yung pinsan ko, yung kamag-anak namin, makapamilyar ka dyan, ah. Ayaw niya ng droga. Ayaw niya ng kriminal. Tama naman. Oh. Ayaw niya ng presidente ayuda. Yung presidente ka, wala kang project, puro ayuda. Walang tulay, walang na-repair na tulay. Pertaining to the president of 2024, Philippines president, until now, mag-3 taon ka na, sir. Oh. Pagbuti-butihin mo naman. Oh, magpa-advise kayo sa akin. Ilagay niyo ako diyan kahit isang araw lang sa Congress o sa Senate. Masisilip natin lahat. Oh, masisilip natin lahat ang kamalian ng ginagawa niyo. Ayan. 8 minutes.
Nandiyan na yung apo. 8 minutes. Minsan excited sila eh. Ito yung nagagawa ng tricycle. Bibisitahin ko natin. Sino tagiya di? Mapahimo daw kasi mo tricycle sir. Dr. Magan. Ay sir. Akon tong guyod. Gahimo mo ko sa balay. Guyod kag motor nga may balancer. Oo. Ano pilido mo dere? Balero sir. Mabalik lang ko di. Ikaw na lang welder ko siguro. Sakit na mata ko sa welding. Busy man kami ako sir. At nang maghimo ka tricycle siguro isa ka tuig, isa ka tricycle sa akon. Ako lang mag-design. Ikaw lang welder ko. Sige lang sir, start parata lang sir kung ano. Kadto ka ba to sa balay ko sa Agreda 1? Agreda Damo ko to hinimo ba, motor lang gyapon. Sige sir ah. Araw po ka abi sa milk. Nag-eskwela. Sige sir. Oo, ginasundo ko kada adlaw. Balero. Grabe no. Paggawa ko ng motor sa kanya, isang tricycle isang taon. Mag-welding pa ba ako? Hindi ko na kaya eh. Kaya health ha. Pag hindi ka healthy, wala kang ma-accomplish sa buhay mo. Kung hindi ayuda ang abutin mo, caregiver. Sir, ma'am, honorable. Sir, your honor. Mr. Chair. Madam Chair. King. Pag wala tayong health, kahit na ilang bilyon ng pera mo, hindi yan madugtungan pag kinuha na tayo ni Lord. Sabihin ko sa inyo, kayo dyan sa leadership, huwag nyo na akong lukuhin. Ilang taon akong doktor? 40 years. Before that, medical student ako. Alam ko na ang buhay ng tao. 1981, memorize ko na ang buhay ng tao, ang katawan ng tao, dahil dinadissect namin ang patay na katawan ng tao. Doon ko lang nalalaman na ang baga na pagmamayari ng taong naninigarilyo ay umiitim talaga. Doon ko nakita ang kolesterol sa ugat ng tao. Pag kain ka ng taba, babara talaga yan sa puso, sa ugat. Okay? Kaya huminahon kayo, lalong lalo na itong mga scammer na ito. Talaga kaya mag-isip-isip tayo ng tama. Huwag natin masyadong pansinin ang ating mga luho. Material things. Nung isang araw lang ako nagli-lecture ng magbabanat ng buto. Ito namang isa, nagbabanat ng panluloko. Tarantado ka ba? Minda Lopez eh. Tarantada eh. Minda Lopez ang nakalagay doon sa GCash na recipient. MI.L. Pero I think hindi ka Minda yon, somebody else. So kung ito, sindikato ng mga tamad at mga makasalanan na. Yan ang nakukuha ko sa ano eh, ang wisdom ko sa nakukuha ko sa nakikinig ako sa mga preaching.
ang ugat ng salitang ugat pinagmulan ng kasalanan. Greed. Yung ambition mo na to acquire what is not yours. Greed. Sa mga politician ngayon, ganon din. Greed. Kung gusto mo mag leader at gusto mong tumaas ang posisyon mo, greed. Oo. Lalong-lalo na nagnakaw ka ng pera na hindi sa'yo, supposed to be not yours, but nandyan sa position mo, greed. Si Adam and Eve, greed. Why? Hindi naman nila position maging God, kaya lang sabi ng demon, we have the freedom to choose. Your power is like God, so you eat the fruit. Greed. Nako, ngayon ko lang nalaman yan. Babalikan ko ang preaching na yon, ulit-ulitin natin dito. I hope na marami tayong makukuhang aral sa nangyari sa akin. Hindi ko tanggalin ang, wala akong sekreto dito sa Facebook account ko. Karamihan sa mga akin ay sinishare ay righteousness sa mga grupo ko. Kung subukan mong pumasok sa mga high classified people na kagrupo ko, dadaan ka sa butas ng karayom dahil hindi sila maniwala na maghingi ako ng GCash. Pumipila yan sa bahay para maghiram. Sila pumupunta sa akin. Naghihiram sila ng advice. Hindi pera. Kaya vlog lang si Papa Bot. Kung ayaw niyong maniwala sa akin, you have the right to refuse. At saka hindi ko pinipilit na maniwala sa akin. Basta ito, archives ko lang. Pag sinabi ko na may theophany ako, it's for me and between me and God. I, me alone, mine alone, and God. Nadidiscern ko, hindi demon ang nagpakita sa akin. 1966, nakita ko ang isang image. 60 years after, kasi 66 years old na ako ngayon. Ang nakita ko pala na image, sekreto to ha, hindi ako magsisinungaling. Ang nakita kong image nung 7 years old ako, maiyak na ako eh. Ay ang mukha ko. Ito pala nakikita ko sa joke lang. Bumalik sa ng 1975. Ay hindi ko na ma-explain yun. Grabe yun. Iconic yun. Talagang Kairos. Talagang may laman. Yes. May laman yun. So, na-discern ko yun na theophany. Ngayon, kung ayaw mong maniwala, okay lang. Okay lang. Kung ayaw mong maniwala. Pero ako magpatuloy itong vlog ko dahil kahit hindi ito monetized. Kasi pag may business na ihahalo mo dito, number one, I'm talking about God. So, I don't do business. Let alone, I don't tell a lie about God, and God fits me. Andali. Ano ba?
kaya Ramboy. Kuhaan ko sa Osita. God will make a way where there seems to be no way. What? He works in ways we cannot see. That's God has promised He will never leave us nor forsake us. In Christ, God has revealed His faithfulness to us from the beginning of time. In Genesis, Jesus is the ram at Abraham's altar. In Exodus, He's the Passover lamb. In Leviticus, He's the high priest. In Numbers, He's the cloud by day and pillar of fire by night. In Deuteronomy, He's the city of our refuge. In Joshua, He's the scarlet thread out Rahab's window. In Judges, He is our judge. In Ruth, He is our kinsman redeemer. In 1 and 2 Samuel, He's our trusted prophet. And in Kings and Chronicles, He's our reigning king. In Ezra, He is our faithful scribe. In Nehemiah, He's the rebuilder of everything that is broken. And in Esther, He is the Mordecai sitting faithful at the gate. In Job, He's our Redeemer that ever liveth. In Psalms, He is my shepherd, and I shall not want. In Proverbs and Ecclesiastes, He's our wisdom. And in the Song of Solomon, He's the beautiful bridegroom. In Isaiah, He's the suffering servant. In Jeremiah and Lamentations, it is Jesus that is the weeping prophet. In Ezekiel, He's the wonderful four-faced man. And in Daniel, He is the fourth man in the midst of a fiery furnace. In Hosea, He is my love that is forever faithful. In Joel, He baptized. Yan. Ayan ang apo. So dito na lang at salamat sa pakikinig. Papabot November 13, 2024. Akala ko dito sa tumawag, oh. Dito pala sa cellphone ko kaya naputol. Sana doon sa kabila. Yeah. So hindi ako magpupulit na maniwala sa akin, ha? Gaya ng iba, pinipilit nila. Gagawa sila ng gospel. Ganito ang tama, pero the more they talk, the more they twist the truth and then make their own narrative away from God. Malayo sila sa tunay na balak na purpose ng Panginoon, bakit nandyan siya. Nagpakilala na nga na ipanganak ang katawan ng God, yung gumawa sa atin, ipanganak sa isang tao na prophesied at may disciples. Yung isa naman wala. Pinipilit niya lang yung issue na siya na last and final prophet na siya. Dahil nagpakita na, excited siya nagpakita ang kanyang anghel anghel ng libog. Wag naman, hindi naman tayo bubo. Kaya lumabas yung ugali at salita na moron. Double park na naman to. Doon tayo sa unahan. Sir! Pakatuwa lang sila dito. Gutok!
Gutok. Sige lang, magwa lang ko Sige pa, lakta na lang. Ara na. Hey. Wow, babay Chloe daw. Okay. Kina. Ubo. Okay. Nagkakaon po na siya? Ang baon. Gihurot niya ang baon? Okay. Sige. Ay na lang. Nagtawag ka nga, nag-vlog ka, naputol. Dapat sa pikas. Na ano makatong pag budok na. Ari gitawagan ng tanimo ng isa. Kaya nag-vlog ko diri Briskaran dapat naputol. Dapat ang Sa 5-1 ka. 5-1 dapat. Ayaw tong usa. Itong O3 ayaw to. Ay, papabuto na kabuta. Ay, ang numero. Tanawa ang numero kung tingin Ang sa'yo last, mo. ano king last daw? Ayaw sa 5-1. Ang to isa lang. Ito isa lang. Kaya nag-vlog ko, naputol. Dira ako katambay Sige na. Sige na sa 5-1. Sige lang, sumpay na lang ako ni. You want to see Mama Ace? No? Ay, Why? No. Okay, we go home? Okay, we go home. Ante, ubo-ubo. Yeah, sa Canada, dugay nila tambalan. Dugay kayo sila muhatag og antibiotic. November last year dito po. May balon kay. May balon kami nga tambal. Antibiotic, diligig ko maayo. November 3, medyo sakit na. 4, 5, sige ubo. Abot na 9. Inom na kong tambal, oy. May balon lisod kayo walay balon Amot unsa ng klase ng Canada? Wa kayo mga mga Filipino doctors, pero i-compare nimo mga maayo ang doktor sa Pilipinas. Gwapo kayo. Much more siguro kung scholar sa government. kasi mga bata dito. Pag genius ka, tuition dayon sa gobyerno. Why bayad? Padala sa Amerika gaya ng Singapore. Ang Singapore, halos tanan diha nga mga ngilngig nga doktor na diha. Pilipinas, paningkamot ka, bisag genius ka, pareha na ako, walay may nag-sponsor. Kung may nag-sponsor siguro. Duha namin ni Elon Musk. Joke lang. Sige na, ato na ta. Okay, bye-bye. Go! Uwi! Go home? Okay, go home. Tangdo. Kasi malapnan pa si Mama Iso. Lagi, may ubo. Yeah. Hirapan yung tanda malapnan. Ay, magmask ko. Lagi. Magmask ko, anay. Basig mo sulod ni. Kaluyan na daw kay ano yung ito kay bata. Kami gid ang luoy kayo. Kadet ha. Nagkapilan ni si Chloe nag-ubo, kaluyan niya sa ginuodog mga ligyan tani ko mga. Makatakot ba na? Pero hindi man na ano kay may antibiotic man siya. Yeah. Hindi man na ano. Magmask lang ko para sigurado. Okay, tanda na kulang. Yeah. Akong cellphone. Di lang matindog. Wala ni. Ngano kay ako man ang apo. Ang lolo nay allergy sa tugnaw. Dili na siya pwede nga i-expose sa tugnaw lagi. Kay kami mag-opera, dili pwede mag-aircon pag naana ang pasyente nga bata ingon ana kadako sa operating room. Walay aircon. Mag-aircon lang kung naka-indak na nga manog opera na, pero ibalot na po magsilumpin or warmer ang kamot, TL.
kung tiyan ang operahan, pag drape na dili na gitugnawan ng bata, switch na ang aircon, mag-opera nami. Pero dili pwede expose ang bata sa tugnaw. So, kani Hindi siya pwede. daw, ano magod ni siya daw, may ano siya ba, kani allergy gud sa mga abog, yabog. Pareha mi allergy sa abog og kining tugnaw. Dili pwede expose ang bata sa tugnaw lagi. Pag swimming pool ako pila na ka tuig. Magligo ko sa swimming pool or dagat, 5 minutes lang, wala na. Tapos diretso na sa banyo, ilis na. See? Wala na. Okay, di ba ko mahilig sa swimming pool good? Hindi ko gusto matugnawan. Oh. Pero mas okay sila Yeah, karon kay- dagat. Ako manadugo, pareha mi ana. Oh, ang iyang tanan halos ako. Ang iyang tig-ab pareha. May ano nga siya, may daw allergy kasi sa abog, may daw basta allergy kasi sa dali lang siya magsipon. Yeah. Grabe ni si Chloe katingdo, grabe gina ko ni kahalong kaya daw. Di lalagi siya pwede expose sa tugnaw lagi. Di siya pwede expose sa tugnaw. Isa na ako gani, ano, halungoy ka siya, gasasal ko sa iya. Ano, basta ka problema gino sa iya ba? Liwat na ako, liwat na 90% ako na. Oh, bright. Oh. Oh, nya ang ilong. Sige. Gani, ano, Kuhag pungit. allergy. Huwag mo. Allergy. Ma. Okay. Sige. Grabe Oh, wrap up na natin, mga kaibigan. Grabe yung katingluan. Oo. Wrap up natin. Tapos na ating usapan. Pag binutan mo, aron di mo maputla ng ulo. Grabe ang ano sa ibang bansa, no? Ito na. Takdan ako. Bye-bye, bye-bye. God bless you. Ay, kuhaan ko galit diya ang Oh, kuhaan. papaya. Ay, naa? Masa man? Kasi ano, papaya sa lado ko. Ay, balikan ko lang. Anong kaon mo daw? Magmotor lang ko. Anong kaon mo? Sige na. Sige na. Sige na. Bye-bye. Babay mo na. Ang akon kuhaan. Ang mag ko dito sa Fortuner. Ay, Dok, ibili sa Kodles Chloe. Naman ko yung bagbabahan. Ah. Baba, kulas nanay, Chloe. Ah, wala. Oh, sige. Sit down sa dyan, Chloe. Kaya uwi Okay. ko na ko daan ang gate. Okay? Sit down sa, wait natin siya. Wait, wait. Kaya may nagkaon tanan na ito nga bag. Bagahi. Kasi nanay. You're sleepy? You're Ano pa si sleepy? nanay? Na, You're sleepy? Na malingki pa. Okay. Oo, saan ako niyon na? No, nato. Ano na? Dapat. I-open sa kuha na ang gate, Dok, ha? I-close na ako, close. Yeah. You're sleepy? What did you eat?